Magandang araw, kamusta po kayo? Welcome po sa aking daily life vlog. Kamusta panahon dyan sa inyo? Dito sa amin, tila makulimlim at may badyang pag-ulan-ulan. Sana'y umaraw-araw mamaya at ang dami kong gawain sa umagang ito. Abalang-abala ang day nyo. Tuwing may pasok nga, maaga tayong nagising at maagang nagaganap ang mga gawain. At lately nga parang ang bagal ng oras, no? Ramdam nyo din ba? At ako nga ay laging ganun, tinitingnan ko yung oras at sabi ko parang ang tagal yata pero ang dami ko nang nagagawa. Napakabuti naman ng panahon na ito. Kagabi nga pala ako naglinis ng fan pero hindi ko na schedule ngayon kaya okay lang. Bawas trabaho, di ba nga nakapag-save ako ng time. Alam mo naman, pag sinipag, edi wow. At ayan nga, nakapagtapon na ako ng basura niyan. Isusort ko na lang yan mamaya sa labas. Pumunta na rin pala ako ng banyo para ihanda yung mop. Nalagyan ko to ng tubig at dishwashing na merong Sunrox. Sumunod ko ang ginawa ay ang pagwawalis ng kabayan. Alam mo naman, dito, once a day lang magwalis. Saan ka pa? Sa morning ko lang nagagampanan. Kailangan talaga, strong will mind tayo. Lalo na lately, nakakaranas din pala ako ng depression. Akala ko hindi ko kaya pero kinaya ko naman. Kaso ang sakit ang mga kasukasuan ko. Science of aging na talaga. Wala kaming putahing lulutuin today kaya ayan, nagluto na lang ako ng maling. Madaling lutuin. I-slice ko na nga ito ng half moon slices. Ayan nga, tatabi ko yan at mamaya ipiprito ko para sa ulam ng mga bata at kami kakain na lang ng tira-tira. Magagawa din nga pala ako ng omelette. At iyan yung mga hiniwa kong sangka para sa omelette at sinanghag. Dinurog ko na rin nga pala yung bahaw o yung kaning luma. At sumunod niyan, at ito nga, gagawa nga ako ng egg cheese or omelette. Lagyan ko kasi ito ng milk at saka ng keso. Bali, 4 na itlog ang ginamit ko dito. Tinimplahan ko to ng paminta, asin, fresh milk, may konting gatas na, ayan nga, fresh milk nga, di ba nga, paulit-ulit. Tsaka may keso, may paminta at asin, paulit-ulit nga, di ba nga, sinabi ko na kanina. Mekos-mekos na nga ang person nyo. Egg cheese omelette roll, mga lods. At ayan na mga boss, nakahanda na nga yung aking lulutuin. Ito at naglagay na ako ng mantika sa pinainit kong kawali. Unahin ko yung mga cold cuts o yung cheese soup at chicken cheese. Ayan, gigisa ko lang yan ng bahagya sa mantika at isusunod ko na nga dyan yung itlog mixture para sa ating omelette. Yan, drain up ko na siya at nalagyan ko lang to ng konting tubig at i-steam hanggang sa maluto. Nagsaing na rin nga pala ako, pinagsabay ko na. Niluto ko nga pala to sa low fire, pa-steam ba? At ayan, luto na siya. Ready na ang ating egg cheese omelette for today's ulam. At yung natira nga mga piraso ay iprinito ko umuli ng bahagya at isusunod ko na nga magsanghag. Ayan na nga. Megos ulit. At ayan na nga, tinimplan ko nga to ng garlic powder at tinamad na ako maglagay ng fresh garlic. May paminta rin nga pala to at magic sarap. Hindi ko naligyan na asin, tinamad na, wala nyo. Yung mababilis na lang na sangkap, masarap din naman yan. Ito ng fried rice at sumunod naman ito nga yung maning iprinito ko na para mamaya ready na pag uwi ng bata after school. At ito na yung mga urungan ko, ang dami na naman, ano pa bang bago. At sumunod nga ginawa ko, ito yung mga garlic heads, pipit-pitin ko yan, babalatan isa-isa at ilalagay sa ating food processor. At yan nga. Inilipatan natin to sa isang lagayan. At ito nga, yung pinaglagay namin ng garlic powder before. At lalagay ko na ngayon dyan at lalagyan ko ng lubog sa mantika para matagal namin magamit. Di ba sulit? Life hacks mga lods! Sunod ko nga palang ginawa ay maglagay ng mga mantika. Sinalinan ko na yung 2 lagayan. At naubusan nga. Tingnan mo, nakalimutan akong pang gumamit ng embudo o funnel. Pero nakita ko yung orange na yan at sinalin ko at napabilis na ang gawain ko. Isasarado ko na't itatabit ng mga mantika namin. Naglagay nga pala ako ng tubig sa plato para sa kanin. Naakit kasi na ng gum. Bagay na nakagawin na nating mga Pilipino para iwas sa pag-akit na langgam sa ating mga pagkain. At
Yan nga pala ay guava tea. Ilalagay ko yan dyan sa basong yan. Nagtimpla rin nga pala ako ng ginger at turmeric combination. Lagyan ko to ng isang pirasong kalamansi. Tig 1/2 teaspoon lang ang ginamit ko. Para daw yan sa mga kasukasuan at mga buto. Ayos ng buto-buto. Para na rin sa rayuma. At ito, full puno to ng vitamin C. Ang mga bayabas lip. Kung alam ko lang, noon pa sana, hindi ginawa ko na yan. Yan ang iniinom ko ngayon sa halip na kape. Mabuti naman siya sa katawan at marami nang nananakit sa aking katawan.